Coquinon 30 pala. Okay. Hindi lang siya for heart health, ha? Hindi lang siya for heart health. Basically, your Coquinon 30, your coenzyme 10, is for your muscle health. Muscle. Nagkataon lang po na your heart is your largest muscle organ. Heart mo yung merong highest need for coenzyme 10. Okay? Kasi your heart needs to pump every minute. Oo. So, imagine mo kung merong isang minuto na hindi siya nag-beat. Oh, di ba? Yung consequence nun sa katawan mo, ganun-ganun na lang. So, anong laman ng Coquinon 30? It contains your coenzyme 10 from ubiquinone. Ang pinanggagalingan ng coenzyme 10 ng USANA is ubiquinone. Ubiquinone. Paano nga ba yung spelling? U-B-I-Q-U-I-N-O-N-E. Ubiquinone. Doon nang gagaling yung coenzyme 10 natin. Kasi yung ibang product, iba yung pinanggagalingan nila. Studies have shown that ubiquinone is the best source of bioavailable coenzyme 10. So, kumbaga sa ibang product na nagpo-provide ng coenzyme 10, lumaklak ka na ng 5, ang katumbas nun sa atin, isa lang. Yeah. Meron bang natural source or food po na may gagalingan yung ubiquinone? Wala siyang particular food source. Wala. It's ubiquinone talaga. Yun yung pinaka-source niya. It's a substance eh. Hindi ko alam kung saan derive. Hanapin natin. Okay? So basically, your coenzyme 10 is a natural antioxidant produced by your body. Specifically, ginagamit siya ng mitochondria ng cells mo. Your mitochondria, that's the battery of your cell. Okay? Yun yung battery cell. Yung mitochondria yun. Okay? Yung coenzyme 10 mo po ay yung battery fluid. Hindi po siya yung battery. Parang kasi maraming ganun mag-explain. Hindi po siya yung battery. Ang battery ng cells mo, yung mitochondria yun. Battery fluid mo yung coenzyme 10. Kailangan i-supply mo yung coenzyme 10 para mag-charge up siya. Para gumana yung battery. So, anong implication nun? Pag palpak ang mitochondria, palpak ang cell. Kasi siya yung battery. Tulad ng kotse, kahit ipagpilitan mo patakbuhin ng kotseng walang baterya, hindi po siya tatakbo unless itulak mo siya. Okay? Ganon din yung cells. Kahit anong gawin mo, kung walang fluid yung battery niya, hindi siya gagana. Okay? So, antioxidant siya, mainly for the muscles, especially for the heart. The heart cannot survive without coenzyme. It cannot. It is impossible for your heart to survive without coenzyme 10. So, coenzyme 10 is one of the antioxidant that you should be supplying to your body. Kasi po, as you grow older, bumababa ang production ng coenzyme 10 sa body. Okay. Ngayon, bakit ang Coquinon 30 merong ALA? Alpha-lipoic acid. Kasi po si alpha-lipoic acid recycler. Siya po ay isang antioxidant na nire-recycle ang iba pang antioxidant. Since your coenzyme 10 is needed every second, every minute of your cells, dapat may paraan para ma-recycle siya. Para walang tapon. Kaya siya pinapartner sa ALA. Okay? Para walang naaaksay ang coenzyme 10. Okay? So, para kanino siya ibibigay? For anybody who needs extra energy. Athletes, yung nag-gym-man, marathon runners,
um, yung may mga heart problems, yung mga na-operahan specifically sa heart. And of course, yung mga na-stroke. Yung mga na-stroke. Kasi po, walang nasa-stroke na hindi apektado ang puso nila. Pwede kang atakihin sa puso nang hindi apektado yung utak mo. Pero hindi ka pwedeng ma-stroke na hindi apektado yung puso mo. Kuha? Yung po yung sinasabi na bypass. Yes, bypass. Yes. Coquinol. Bypass surgery. Quadruple bypass surgery. Tawag dito, yung mga na-aneurysm. Sa blood vessel naman yon. They can benefit from taking coquinol. Yung anybody who underwent any form of surgical procedure, okay, mapapaganda yan coquinol. Ano pang isang maganda sa coquinol? Ang coquinol po kasi, importante yan sa mga organs na nagpo-produce ng hormones. Kasi po, organs that produce hormones, malakas silang gumamit ng energy. Kailangan energize sila palagi. Otherwise, hindi sila magpo-produce ng hormones ng tama. Okay, anong mga organs na produce ng hormone? Thyroid gland produces hormones. The most important hormone in your body. Okay? Ano pa? Pancreas produces hormones, insulin. Your liver produces hormones. Okay? Ano pa? Female reproductive organs, male reproductive organs produces hormones. So, ito yung mga organs na pag ito may apektado, dapat nagpo-coquinol. Yung may mga polycystic ovary, yan, dapat nagpo-coquinol. Yung may fertility problems, low sperm count sa lalaki, should be taking coquinol. Okay? Yung may mga myoma, anything related to hormone should be taking coquinol. Diabetes should be taking coquinol. Goiter patients should be taking coquinol. Especially cancer patients should be taking coquinol. Okay? Questions sa coquinol? Wala? Maximum dosage. Buti tinanong mo. Sa coquinol, ito po kasi marami dyan nakaka-experience ng palpitation. Explain ko lang kung bakit. Okay. Kunwari, yung heart mo, sanay lang siya sa 70 beats per minute. Okay. Tapos pinainom mo siya ng coquinol. Nire-energize mo po yung heart niya. Bibilis yung takbo nun. So magmamanifest yun as palpitation. Ngayon, ang palpitation po, hindi siya nakakamatay. Nakakatakot lang. Kasi nararamdaman mo gumaganon yung puso mo. Pero pag nasanay na yung body mo, yung heart mo, dun sa level ng coquinol, then masasanay na siya dun sa bagong speed, sa bagong beat. Eventually, mawawala yung palpitation. Initial reaction yun. Natural yun. Pero kung hindi mo na-experience yung palpitations, okay lang? Okay lang. For healthy individuals, you should be taking coquinol twice a day. 1 tab twice a day. Okay? Remember, yun nga, every cell of your body is using coenzyme 10. You can take more. You can take more. It's up to you. Sa mga low sperm count. Sa mga low sperm count, ako talaga advice ko double the dose. As much as possible, double the dose. 2 or 4. Kahit 2 twice a day. Kahit, si Absmeran, testimonial lang, yan, nakadalawa na yan. Dati wala po kayo. Infertility problem. Dati dahil ang kapinan ng mega. Pero, pwede, teka, mambibembang lang ako, kasi marami talagang ang kulit. Yung mga nahihirapan pong magbuntis, meron din kasi tayong tinatawag na anatomical problem. Baka naman po palyado yung mismong mga organs nyo. Kung palyado yan, mahirap po talaga yan ayusin. At meron tayong tinatawag na destiny. Kung hindi po kayo destined magkaanak, sorry po, hindi po talaga siguro mangyayari. Okay? Kasi marami nagtatanong sa akin, ano daw yung guarantee? Hanggang kailan iti-take? Hindi ko mag-guarantee kung hanggang kailan. Kasi nakadepende yan paano magre-respond yung katawan mo eh. Okay? At walang guarantee na pag tinake mo, mabubuntis nga talaga. Depende, maraming factor that comes to play. Okay? Hindi
parang in the same thing as wala namang makakapagsabi hanggang kailan ka mabubuhay. Diba? Ganun din yung pag-take ng gamot and supplement. Hindi ko masasabi kung kailan bubuti yung pakiramdam mo at kung hanggang kailan mo siya dapat i-take. Kasi supplements, you should be taking this for life. Starting now, until the end of your existence, dapat nagsusupplement ka na po. Wala nang choice. It's a must. It's a must. Okay, sarap mag-isa na. May irregular menstruation, mag-work din ba? Ito rin ba ang Irregular menstruation, you can give this, pero dapat po, naka-maintenance din sila with the hormone. Kasi for example, if ang ovaries po nila may problem, our product will help stimulate the ovaries para mag-produce ulit ng hormone nila. Pero meantime, habang kinokorrect yung organ problem, you should be giving hormone replacement or hormone maintenance para mabalanse yung hormone imbalance. Then pag na-regulate na yon, she can stop yung oral contraceptive, then stick to the supplement.